Puspusan ng pagsisikap ng DOTR na isaayos ang mga kautusan sa sektor ng transportasyon. Alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kaya't bilang dagdag proteksyon sa mga driver at mga mananakay, insurance coverage, tataasan pa ng pamahalaan. Si Isaiah Mirafuentes ng PTV sa Balitang Pambansa. Kaliwat kanan ng mga aksidenteng kinasangkutan ng mga pampublikong sasakyan ngayong taon. Kasama na riyan ang tumoob na jeep sa Quezon City na kinamatay ng 2 pasahero at 16 ang sugatan. Naging madugo rin ang karambola sa STEX na kumuha sa 10 buhay ng 10 individual. Dahil sa nangyaring mga aksidente, sobrang pag-iingat ni Alvin. Kahit na pagod at puyat, hindi siya natutulog sa jeep papasok sa opisina. Todo kapit din siya sa mga handle ng sasakyan. Parati pa akong gising. Kung ano pa yung dinadaan, natingin po kasi baka may lumagpas ka dun sa daan or may accident nga na mangyari. So dapat doble ingat. Ipinagutos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Transportation ang mas mataas na insurance benefit sa mga biktima ng aksidente sa kalsada na sakay ng pampubliko at pribadong sasakyan. Ang insurance ay kasunduan kung saan ang isang tao o negosyo ay nagbabayad ng premium kapalit ng proteksyon laban sa posibleng panganib. Bigin-bigin na ng Pangulo na ang priority talaga natin yung safety ng ating mga pasahero. No, and nakita naman natin yung mga hindi magandang mga nangyari nung nakaraang linggo. May mga namatay, may mga malubhang nasaktan. So ang insurance, napaka-importante niyan. And ang panawagan ng Pangulo, itaas ng todo ang insurance. Sa ilalim ng Passenger Personal Accident Insurance Policy, ang bawat sakay ng pampublikong sasakyan ay makatatanggap ng hanggang 400,000 piso sakaling mamatay dahil sa aksidente. Pero ang mga pasahero ng isang pribadong sasakyan, hanggang 200,000 piso lang na paghahatian ng mga biktima ng aksidente. Itapat ang insurance sa pribado dun sa PUV. Tingin ko napakagandang idea po niyan. At yan po ang pipilitin nating magawa. At kakausapin natin ng LTO at utusan natin ng LTO at LTFRB na kailangan i-impose natin yan. No? Kasi gagong-gago na ngayon na talagang kita natin sa dami ng mga aksidente. Target na ipatupad ng DOTR ang mas mataas na insurance coverage ngayong taon. Pero kailangan muna makipag-ugnayan sa mga operator ng mga pampublikong sasakyan para pag-usapan ang posibleng epekto sa kanilang negosyo o pasahe sa mga commuter. Siyempre, wala namang libre sa mundo. No? May kailangan magbayad ng mas mataas na premium ng insurance. Ngayon, titignan natin kung paano ang pwedeng gawin dyan. No? At ano ang mga regulasyon ng pwedeng ano. Pero ang sabi ng Pangulo, nag-agree tayo sa sinabi ng Pangulo, yan ang utos ng Pangulo, kaya gagawin natin. No? Bottom line dito, safety ng pasahero, peace of mind ng pasahero, peace of mind ng pamilya ng pasahero, na pagkasya, sumakay sa bus, sa jeep, sa kahit anong public utility vehicle. Approved naman sa ilang PUV drivers ang pagtaas ng insurance ng mga pasahero. Naman yung sinasabi nila na todo for each ulo na nasa loob ng private vehicle, I think that's okay. Sobrang importante, bawat buhay na nasa loob ng vehicle is important. Pero para sa ibang pasahero, infrastruktura ang kailangan tutukan. Ang dapat nilang asikasuhin, yung safety natin sa sa kalsada, hindi yung insurance. Kamukha nung nangyari sa Terminal 1. Ano bang nangyari doon? Di ba ang may problema doon, hindi yung bowler. Mula sa PTV, Isaiah Mirafuentes, Balitang Pambansa.